thank you po. Maraming salamat. Magsilip muna tayo at dahil baka ganahan ako at medyo ilang oras itong speech ko na lang doon. Papasalamat ako kay ating kalihim ng Department of Foreign Affairs na si Secretary Ricky Manalo sa kanyang pagpakilala sa akin. Nais kong ipakilala sa inyo yung mga nakaupo rito sa stage na kasama naging formal delegation ng itong visit namin dito sa Czech. Nauna ang Germany, napunta muna kami sa Berlin. Tapos tumuloy na kami dito sa Prague para yun na nga, makipag-usap at makipagbisita para naman baka naman makasakali meron tayong makakuha dito na makakatulong dun sa amin. Kaya papakilala ko po sa inyo ang ating Senate President. Nasa tabi na nandito na kasama rin natin ang Speaker ng House of Representatives natin, Speaker Martin Romualdez. Well, nakilala nyo na ang ating ambassador, nakilala nyo na si Secretary Manalo. Papakilala ko, kasama rin namin ang isang cabinet secretary pa, the Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Meron po, kaya po siya kasama rito dahil alam nyo po, priority natin sa Pilipinas ang ayusin natin ang agrikultura dahil naramdaman natin ng pandemya na kung gaano kalaki ang problema, hindi natin maasahan na basta import lang tayo ng import ng lahat ng mga kailangan natin. At nung natigil ang pagbiyahe, nahirapan tayo sa atin. Kaya ngayon, ginagawa namin ang lahat. Kaya sinama ko si Secretary Kiko, sinama ko siya para... kanina, buong araw nasa barahan siya. Dairy farm at saka cattle farm. Tinitingnan niya kung ano yung pwede para dito sa... baka yung mga teknolohiya na pwedeng dalhin dito pwedeng dalhin sa Pilipinas. Nandito naman, alam niyo po, ang pinakabago na departamento sa kabinete at sa executive department ay ang Department of Migrant Workers. At yan po ay para sa inyo. Dahil ito ay bilang pagkakakilala at sa halaga ng ating mga OFW. At alam nyo naman po, ay talaga naman, kung hindi po sa inyo, ay maraming beses na siguro baka lumubog sa Pilipinas, pero kayo ay nandiyan pa rin. At hindi nyo kami, ramdam na ramdam namin na naiiwan sa Pilipinas, ramdam na ramdam namin ang sakripisyong ginagawa ninyo, ramdam namin ang napaka-mahal tuluyang pagmamahal ninyo sa bansa. Pakilala ko lang si Bongbong Marcos. Kaya gumawa po tayo ng Department of Migrant Workers at ang representative ngayon si Bongbong Marcos na magsasalita. At siguro kumplituhin ko na ang pagpakilala. At papakilala ko po ang ating First Lady. Kiss! Napapakamot siya, napapakamot si Presidenta. Talagang Pinoy, masyadong romantic. Kaya gusto tayo ng mga mga kaibigan natin na mga foreigner. Lahat ng ating kasama sa I'm sorry. Nakatago ka kasi, I didn't see you. Dito rin po ang kalihim ng Department of Trade and Industry. Ito po si Secretary Fred Pascual. Pagka meron po proposal na ibinibigay sa atin ng mga korporasyon, ng ibang gobyerno na nais nilang gawin sa Pilipinas, ay siyang nag-aayos niyan dahil trade and industry nga. So, nasa kanya lahat ng mga yan. Meron din tayong distinguished guest. Dito din tayo, may kasabay tayong dalawang governor dito.
At kasama yata ni Secretary Kiko na tumingin sa mga baka. Andan po si Governor Rodito Albano ng Isabela po. At ang Governor po ng Tarlac, Governor Susan Yap. Kasama pa dito si Mayor po yung Mayor niya, isa sa Mayor niya sa Isabela. At magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa napakainit ng pagsalubog sa amin. Maraming salamat sa yung mga nalayo na kahit malayo ay pumilit na makarating dito ngayong gabi. At tayo ay makasama. Mabuti naman at nakarating kayo. Ay para magkaroon naman ng konting saya at maramdaman ninyo maramdaman na ulit ninyo yung parang tayo nasa Pilipinas. Ito po ang ating mga opisyal na sinasama natin kasama sa ating pamahalaan ay sila ay tumutulong at binagawa ang lahat ng pangangailangan ng ating mga ginagawa. Dahil maraming pagbabago po, maraming pagbabagong nangyari mula nung COVID. Iba na ang mundo. Nag-iba talaga yung mundo. Kaya naman ako siguro nababalitaan ninyo ay ikot at pumupunta kung saan para sasabihin may kailangan magtulungan tayo. Kaya napadpad kami na nga sa Berlin, saan na kami napunta at nandito kami ngayon sa Czech Republic. Kasama rin sa aking delegasyon ng mga miyembro ng pribadong sektor na nandito para batiin kayo lahat. Maraming salamat sa inyong pagbibigay ng oras sa ating pagtitipon. Marahil ang karamihan po sa inyo ay lumibang pa sa inyong mga trabaho upang matadalo. Tama po kayo dyan. Tama po kayo dyan. Umabsent ako. Ka namin kamahal, BBM, Horse League, DHL. Tumuhin mula sa ibang bahagi ng Europa para sa ating Taga Poland. Lubusan natin pasasalamat sa inyong nalugod na pagsalubong at pagsuporta sa amin. Hindi ko po malilimutan ang araw na ito, ang gabing ito na nakasama ko kayo. Ang panaimpakay ng aking pagbisita sa Europa at pagbisita na ito ay magpalago ng pakikitungo ng Pilipinas sa mga bansang Germany at Czech Republic at mapalawig ang ating kooperasyon sa iba't ibang aspeto. My dear countrymen, the Philippines wants to expand our frontiers and our opportunities, including and as far as the center of Europe. This is the reason we have traveled a great distance from Manila to learn about this country, to meet its government, its people, and get to know the wonderful Filipino community. Minabuti ko pong pumunta sa Czech Republic upang matupad ang tatlong hangarin ng ating pamahalaan. Una, mapagtibay ang ating pakikipagkaibigan sa ating mga katuwang sa Europa upang masiguro ang kapayapaan at pag-unlad. Pangalawa, palawakin ang ating komersyo at kalakalan. At pangatlo, may taguyod ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino dito sa Czech Republic. Ayon sa mga layunin ito, nakipagkita ako sa mga leader ng Czech Republic, kina President Petr Pavel, Prime Minister Petr Fiala, at sa mga punong lupon ng kanilang mga mambabatas, Senate President Milos Vystrčil, at Speaker of the Chamber of Deputies, yung katumbas ng Speaker of the House natin, Speaker of the Chamber of Deputies, Markéta Pekarová-Adamová. Ang aking pagbisita sa Czech Republic ay isa ring pagkakataon para makapag-akit ng mas maraming trade at investment dito para sa atin, para sa bayan natin, para sa Pilipinas. Maliit pa lamang ang komersyo natin sa bansang ito, ngunit naniniwala akong napakalaki ang potensyal nito. At marami po kaming nakita na talagang pwedeng makipag-partner dito sa Czech Republic dahil
dati, ang iniisip natin, yung Europe, malayo sa Pilipinas yan, hindi natin masyadong pinapansin. Nasa Europe yan, hindi talaga kailangan. Ngayon, iba na may teknolohiya na. Ang teknolohiya, parang baliwala na yung malayo. At iba na yung mundo. Talaga naman, lahat ng tao, tatrabaho kung saan-saan. Pero nangunguna siguro dyan mga Pilipino. Pero ganoon na rin talaga, siguro gumaya na sa atin yung mga ibang bansa. At pumupunta, naghahanap ng trabaho dahil kagaya ng ating nasabi, hindi na yung layo, yung distansya, ay hindi na naging importante. Kaya mo pa rin magtrabaho, kaya mo pa rin paminsan-minsan umuwi. Na hindi kasing hirap kagaya ng dati. Meron din po kaming ginawa yung parang tawag namin business forum. Meron kaming business forum na ginawa kaninang umaga. Kasama ko ang isang Philippine business delegation mula sa Electronic Manufacturing Services. Ito po yung gumagawa ng silicon chip dahil marami po tayong ine-export silicon chip. Isa tayo sa pinakamalaking gumagawa ng silicon chip. Kaya kasama ko sila. At saka yung IT Business Process Management. Ito po yung call center. Sa iba-iba, iba't klaseng call center. Pero binabago, maraming pagbabago. Kaya tinignan natin dito kung ano yung pwedeng dalhin doon sa Pilipinas. Hangad ko na marami tayong mahihikayat na mga negosyo at negosyante at kumpanya ng Czech Republic na magpunda ng planta sa Pilipinas o magtayo sa Pilipinas ng kanilang maintenance and repair operations hub. Yung po yung para sa mga aeroplano. Medyo sumisikat tayo dyan sa ganyang klaseng trabaho na tayo dinadala sa Maynila ngayon. Gusto nang mag-expand hanggang sa Clark. At gagawin nila, ginagawa nila yung mga makina, pag-maintain, pag-repair, bukang magaling pala ang Pilipino dyan. Kaya kahit saan ka may mga airport ko minsan, pag naglalanding kami, makikita mo, ang daming Pinoy na nagtatrabaho dun sa aeroplano. Kaya yun ay sisubukan natin, paramihin pa. Pinaalam ko rin sa kanila ang ating interest na palaguin ang ating kooperasyon sa agrikultura, sa enerhiya, edukasyon, climate change and sustainability, transportasyon, pati sa kaalaman ng teknolohiyang paghimpapawid at pangkalawakan. Dahil magaling ang Czech Republic tungkol dyan. Pinagmalaki ko ang Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon para sa turismo. Hangad natin na mas marami pang turista mula sa Czech Republic ang makabisita sa Pilipinas upang makita naman nila ang napakagandang mga isla sa ating bansa at maranasan naman nila ang mainit na pagtatanggap ng mga Pilipino sa ating mga bisita. Yes. Sana po ay hiyakatin ninyo. Yes. Para bumisita na sa meron nga kaming sinimula na programa. Kapag magbalik-balik kayo, pag uuwi kayo, bibisita kayo, Pasko, may kasal, o kung ano man, may graduation, basta't may event, magsama kayo ng tingin ito para makita nila na napakasaya sa Pilipinas at maikwento nila sa mga kaibigan nila. Yes. Dahil alam naman natin, madaling ipagmalaki ang Pilipinas eh. Napakadaling, napakaganda ng Pilipinas at ibang klase ang Pinoy. Kaya hindi tayo, kahit ano pang nangyari, hindi tayo mapapahiya. Kaya dalhin ninyo sila para maparami ang pupunta sa atin at dadami at magiging mas aktibo ang ating tourism sector. Nalaman ko mula sa mga leader ng bansang ito na tunay na hinahangaan at pinaghahalagahan ng Czech Republic ang ating mga OFW. Sa inyong talento at talino sa iba't ibang larangan. Dahil dito inayos pang mag-imbita ng Czech Republic na mas maraming overseas Filipino workers. Upang tuloy ng kanilang kakulangan
sa kanilang manggagawa sa iba't ibang industriya, sa manufacturing, sa transportasyon, sa agrikultura, sa healthcare. At iginiit ko sa pamahalaan ng Czech Republic ang kahalagahan ng proteksyon naman at seguridad ng ating mga OFW. Nabanggit na ni Ambassador, dati ang tinatanggap ng Czech Republic ay 5,000 na Pilipino kada taon. Ngayon, tinaas nila ang quota natin naging 10,300. Grabe. Dami. Mapupuno ng Pilipinas. Czech Republic. Ang dahilan kung bakit tinaasan nila yun. Una-una, siyempre, nangangailangan sila ng mga gawa. Ngunit, bakit inuuna lagi ang Pilipino? Inuuna lagi ang Pilipino dahil kayo na nandito na, nagpakita kayo ng inyong husay. Yes. Ng inyong yes. Tama yun. Kaya masasabi, hindi ko na ginawa ninyong madali ang trabaho namin. At pag sinasabi ko, basta Pinoy, yun ang pinakaunang gusto namin. Yung iba, sige, pwede na rin, pero kung pwede, Pinoy. Kaya, yes. Kahit saan ako pumunta, hindi lamang dito sa Czech Republic, hindi lamang dito sa German, lahat ng puntahan ko, pati yung mga conference ng mga ASEAN, ng mga EU, mga European Union, pag nakausap ko ang mga leaders, lahat sinasabi, pwede ka magpadala ng tao dito, sa Saudi Arabia, sa UAE, lahat, sa Dubai, lahat, ganun pare-pareho ang naririnig ko. At kaya nga, bakit naman? Dapat lahat ng mga Pilipino ubusin ibang bansa. Ang ganda ng inyong performance, kinahahangaan kayo ng inyong mga kasama. Yes, tama yan. Wala na. Patay mo na. Ay napamahal na sa inyo. Dahil mabait ang Pinoy. Sabi ko, ang alay talaga. Tapusin ko lang itong salita na. Salita ni... natutuklasan. Lagyan lang dyan. Lagyan mo lang dyan. Wala mo kukuha niyan. Talaga ang kultura ng Pinoy, ang ugali ng Pinoy na napakaganda. Inimbitahan ko ang ating mga kaibigang Czech na lalong pagtibayin ang kanilang sistema para na protektahan ng karapatan at kapakanan ng ating mga OFW at iba pang foreign workers dito sa bansa sa pamamagitan ng pagtaguyod ng formal na kasunduan sa labor. Inatasan ko ang ating Department of Migrant Workers na pagtingin sa pagkikipag-usap sa kanila sa mga kanilang katapat sa Ministry of Labor and Social Affairs upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga Filipino nationals at ating mga Filipino workers. At nais kong ipaalam sa inyo na may matagumpay na nalagdaan ang DMW at ang FPB, ang joint communique kahapon sa Prague Castle upang itaguyod ang formal na mekanismo na pagdadialog sa larangan ng paggawa. Ito ay malaking tulong sa atin, hindi lamang sa mga kababayan natin na nandito sa Czech Republic, kundi para sa ating mga kapwa Pilipino na nagnanais na makarating sa bansang ito upang makapagtrabaho. Nais kong parangalan ang ating mga kapwa Pilipino dito sa Czech Republic sa muli ninyong pagbangon mula sa pandemya. Alam kong naging isang malaking news ito, lalo na sa mga overseas Filipinos. Hindi lamang dahil sa banta nito sa pansariling kalusugan, ngunit sa di sadyang pagkahiwalay natin sa ating mga minamahal sa buhay ng ilang taon dahil sa mga lockdown at mga limitasyon sa pagbiyahe. Mula sa pag-asang babangon tayo muli pagkatapos ng pandemya, may magandang balita ang ating ibabahagi sa inyo. Sa atin naman ay ginagawa po namin lahat upang magandahin ang ating Pilipinas at yung ating mga kababayan na naiwan sa Pilipinas, lahat ang nag-iisip kami, binabago namin ang ekonomiya, binabago namin ang gobyerno upang tayo naman ay handa
nagbago nga lahat eh. Kaya kailangan maghanda rin tayo, mag-adjust din tayo doon sa yung bagong ekonomiya na pagkatapos ng pandemya. Kaya may pagmamalaki ko naman that according to our latest data, our GDP grew 5.6%. That's maganda ito because we have outpaced our other Asian neighbors like China, Vietnam, Malaysia. It's proof that the Philippine economy is getting back on its feet again after real effects of the pandemic. Bilang pasasalamat sa patuloy